Hello sa ating lahat and welcome back sa ating online classroom. At today meron na naman tayong isang statistical software na pag-uusapan. Ito yung tinatawag na Jamovi. At bukod doon, meron tayong pag-uusapan na isa pang statistical treatment. At dun sa mga dati kong videos, siguro napanood nyo na yung tinatawag na one-way ANOVA at kung paano ito i-compute manually. Ngayon, sa video na ito, gusto kong ituro sa inyo kung paano nyo ba i-compute yung two-way ANOVA pero hindi manually. Pero ituturo ko sa inyo paano ito gagawin dun sa software na sinasabi ko. Sa itong libreng software na pwede nyong gamitin kung meron kayong stat class ngayon na nagre-require ng software in case hindi familiar ang professor nyo dito. Instead na gumastos kayo doon sa SPSS at sa Statistika, pwede kayong mag-download ng tinatawag na Jamovi. If kung gusto niyo matutunan kung paano ito i-download, may video rin ako para dyan. Pero sa video na ito, yun lang mismong two-way ANOVA yung i-discuss ko. Kaya ina-assume ko na meron na kayo ng software na yon. Kung wala pa, i-download niyo muna bago tayo mag-proceed sa video na ito. Okay, sige, mag-start na tayo. So, paano nga ba mag-interpret ng results ng two-way ANOVA at ano ba ito? So, tingnan natin. Ano ang ANOVA? Okay, remember meron tayong discussion na tungkol dito. Ang ANOVA o ang F-test ay ginagamit upang ikumpara ang tatlo o higit pang bilang ng grupo. Unlike yung t-test, ginagamit siya madalas kapag meron tayong dalawang grupo. Yun ang kanilang pinagkaiba. Ngayon, sa one-way ANOVA, kaya siya tinawag na one-way dahil isang variable lang yung tinitingnan natin dito. Ano ang epekto ng isang independent variable sa isang dependent variable? Halimbawa, ang temperature ba ng kwarto ay may epekto sa score ng mga estudyante? At kinompute natin yan manually dun sa isang video. Kung yun yung gusto nyong matutunan, I suggest na yun yung video na i-visit ninyo. Kasi two-way ANOVA na ito. So kung sa one-way ANOVA, isang independent variable lang ang ating tinitingnan, iba ang two-way ANOVA. Well, sa two-way ANOVA, ginagamit ito upang malaman kung may impact o effect ba ang dalawang independent variable sa isang dependent variable. Okay, so gagamitin nyo ito, kunyari ang research question nyo, anong impact, anong epekto, may pagkakaiba ba sa level ng impact o epekto ng mga variables na ito. Tapos, syempre, ano bang essence ng two-way ANOVA? Para saan ba ito? Well, sa tunay na buhay kasi hindi lang isa na variable ang nagpe-predict ng dependent variable mo. 'Di ba lagi natin sinasabi, marami kasi tayong factors o salik na dapat ikonsidera bago tayo magsalita bago tayo magsalita ng tapos o bago tayo magsabi ng isang conclusion. Kaya I think para sa akin na nga, mas malapit ang two-way ANOVA sa katotohanan kaysa sa one-way ANOVA kasi dito dalawang variable na yung tinitingnan natin. Ano ba yung kanilang epekto sa isang dependent variable? So, bukod doon, kapag may epekto ang isang independent variable, masasabing meron siyang main effect. Okay, kapag siyempre two-way ANOVA, tinitingnan pa rin niya kung may epekto ba yung isa sa dalawang independent variables na ito. At kapag may epekto yung isang variable, pero hindi pa natin tinitingnan yung isa pang variable, main effect pa lang yung tawag doon. Pero minsan kasi, posibleng pareho silang merong epekto o yung ibig sabihin, nagko-combine yung dalawa mong variables at kapag nagko-combine sila, ito yung tinatawag natin na interaction. Sir, bakit wala pong interaction sa one-way ANOVA? Well, malamang kasi sa one-way ANOVA, isa lang naman yung ating tinitingnan kung ano yung epekto niya sa DV. So, hindi siya mag interact sa kahit ano pa man. Unlike sa two-way ANOVA, dalawa na yung ating independent variable, kaya pwede silang mag-combine para magkaroon ng mas malakas na epekto. For example, what if, pero hindi ko sinasabing gawin nyo to what if i-combine mo ang energy drink at ang kape? Okay? May sariling main effect yung kape, may sariling main effect yung energy drink, pero kapag pinag-combine mo yan, malamang gising na gising ka. Disclaimer, hindi ko sinasabing gawin nyo yon, okay? Alam natin na meron yan mga masamang epekto sa ating katawan. But anyway, ginagamit ito sa mga research na tinatawag na factorial designs ang kanilang gamit. Kung gusto nyong matutunan ano yung mga factorial designs, meron akong playlist dyan para sa research
at pwede niyong hanapin doon yung factorial designs. Okay? So ano po ba ang itsura ng isang factorial design? Eto, tingnan natin. Simple example lang. Ano bang epekto ng ano bang epekto ng diet at exercise? But before we proceed, may aayusin lang ako sa aking PowerPoint. Baka malito kayo sa mga labels. Ayan, maayos na. So, pinagpalit ko lang yung dalawang headers na ito. Okay, kasi ako mismo na-overlook ko. But anyway, tingnan natin itong ating dataset. Kumbaga, ang tinitingnan natin, di ba, kapag nagpapapayat, hindi lang naman yung diet ang mahalaga, kundi yung exercise din. And obviously, alam nyo rin to, minsan yung diet hindi siya sapat. Kailangan meron ka pang ibang gagawin para maging physically healthy ka. Kaya sa hypothetical data na ito, kunyari nag-invite tayo ng 16 na tao na maging participants natin sa isang medical research or research kunyari sa isang course na related sa physical health. Tapos, ang ginawa natin, iba-iba yung kanilang diet plan o exercise plan. Para maging specific, okay, una, pwede natin silang hatiin sa dalawang major na grupo, may diet at walang diet. At bukod doon, pwede rin natin silang hatiin sa ganitong paraan, nag-exercise at walang exercise. Kaya nakapag-produce tayo ng apat na grupo at specifically, itong grupo na ito ay ang grupo na may diet na meron pa silang exercise. Ito namang grupong ito sa upper right, wala silang diet pero nag-exercise sila. Etong grupo na 'to sa lower left, meron silang diet pero wala silang exercise at itong grupo na ito nasa pinaka-lower right, dulo, ito po ay grupo na wala na ngang diet, wala pang exercise. Typically, ito yung tinatawag natin sa experimental psychology o experimental research na control group. Wala talaga tayong kahit anong klaseng intervention sa kanila upang malaman kung ano bang epekto ng intervention para maikumpara natin sila sa taong hindi nakaranas o hindi naka-receive ng kahit anong intervention. Okay, kumbaga nga, ano ba yung epekto nung umiinom ka ng gamot sa hindi ka umiinom ng gamot? So, halimbawa lang naman yon. So, ngayon, paano natin yan gagawin? Ito na po yung tinatawag natin na Jamovi. So, lilipat ko na yung aking screen. Okay, ito na po yung interface ng Jamovi. Okay? I suggest na gayahin niyo yung ginawa ko kanina na gumawa muna ako ng chart kung paano ko, ano yung apat na magkakaibang grupo. Okay? In order para nang sa ganun madalian kayo mag-input sa Jamovi. So, una kong ginawa is in-specify ko yung independent at dependent variable o sa independent variable yung kanilang grouping. Una kong nilagay ay yung exercise. Nag-exercise ba sila o hindi? 1 para sa may exercise, 2 para sa walang exercise, tapos nilagay ko yung kanilang label. Pwede niyo naman palitan yan by double clicking the header of the row. Tapos punta kayo dito para ma-specify niyo kung ano po ba yung pangalan ng variable or ano ba yung ano rin ba yung mga levels o labels ng mga levels na ito. Okay, so may exercise at wala, and I did the same dito sa kabilang grupo. Okay? Tapos nilagay ko yung kanilang physical health. Depende rin kung saang grupo ba sila belong. Remember, eto si participant 1 na may diet, may exercise, ano yung kanyang physical health hanggang sa huling participant sa grupo na yan. Tapos eto naman, para kay participant na nanggaling sa walang diet pero may exercise and all the possible combinations. Okay. At pagkatapos noon, pwede nyo nang actually i-run yung two-way ANOVA. So, i-click nyo po yung ANOVA. Tapos, ang gawin nyo, ilagay nyo dito sa dependent variable yung physical health on the scale of 1 to 10. Sino ang healthy? 10 being the healthiest, 1 being the unhealthy na score. Tapos, i-input nyo dito sa fixed factors yung ating mga independent variables. So, makikita natin na yung diet ay significant, meaning meron siyang main effect. Kasi diet pa lang naman, hindi pa tinitingnan yung exercise. At bukod doon sa second row, yung exercise ay significant din, less than 0.001. Kaya may main effect din yung exercise. Pero ito yung interesting. Tingnan nyo, nung pinag-combine yung diet at yung exercise, meron na namang significant effect less than 0.05. Ibig sabihin, wala lang
hindi lang main effect ang meron ng mga variables na ito, nagko-combine din sila para mag-produce ng tinatawag na interaction effect. Kumbaga sa mga advice, wag ka lang mag-diet, mag-exercise ka rin para ma-maximize mo na. At para maintindihan niyo pa lalo yan, sa two-way ANOVA, wag niyong kakalimutan na gumawa ng isang plot o ng mga chart, ng mga graphs. So, pupunta kayo dito sa kaliwa, sa marginal means, tapos ilagay niyo yung dalawang variables dito sa nakalagay na term 1, i-drag niyo lang or press the right arrow at nag-generate siya para sa atin ng isang plot. So makikita natin, remember on the scale of 1 to 10, 10 being the highest, 10 is healthy, 1 is unhealthy. Okay? Tapos, paano natin i-interpret itong chart na ito? Yung blue line, okay, ito po yung linya ng mga may exercise at yung yellow line ay yung linya ng mga walang exercise. So, sinong mas mataas? Yung mga nag exercise. At bukod doon, yung kaliwang portion daw, yung mga nasa kaliwang plot, okay, nakalagay dito yung mga nagda-diet at yung mga nasa right side ay yung mga walang diet. So, paano nagko-combine kaya yung mga variables na ito? Na-curious din ako. So, tingnan natin. Ang pinakamataas when it comes to physical health ay yung blue line, meaning may exercise, tapos nasa kaliwa siya, so meaning may diet. So, yun pala ang pinaka-healthy pag pinag-combine mo silang dalawa. Pero sino ang sumunod na pinakamataas? Etong nasa upper right. Yung nasa upper right, ano sila? Blue line eh. So, may exercise, pero since nasa kanan, walang diet. So, kahit di sila nagda-diet, nag-exercise naman sila, which makes them healthy. Sinundan sa third rank ng pangatlo, sa pinakamataas ay ito. Yellow line, so walang exercise, pero kahit wala silang exercise, at least nagda-diet sila. So, it makes sense na pangatlo sila sa ranking at ang panghuli sa ranking ay yung mga tao na wala nang exercise at wala pang diet. Obviously, wala kang ginawa para maging physically healthy, kaya napakababa ng score mo sa physical health. Okay, so I think dito natin sa table na ito naintindihan. At ang rule of thumb sa interaction is, according sa ating mga foreign authors tulad ni Graviter sa psychological research, kapag nag-iba ang slant ng mga guhit, doon mo masasabi by looking at it na mayroong interaction. Kasi kapag pareho lang yung slant nila, wala talaga siyang interaction or isang variable lang yung may epekto. Posibleng yung isa ay walang epekto kaya we cannot say na meron pong interaction. At pwede kayong mag-run ng tinatawag na post hoc. I hope meron na kayong background sa tinatawag na post hoc para maintindihan nyo ito. So, ibig sabihin po nitong sa post hoc is that palakihin natin. Okay, ayan. Tingnan niyo muna kung ano ba yung mga significant na comparison. So, kinukumpara niya yung apat na grupo kung anong comparison ba yung significant yung difference. Okay? So, parang nagtitest tayo ng isa-isa. Parang ganun lang. Analogy ko lang yun. But anyway, tingnan natin. Ang unang significant difference ay yung ito. Yung nasa row na ito, less than 0.001. At ano kaya yan? Okay, paano yun sir? Blanco yung nasa kaliwa. Hindi namin alam ano yung kinukumpara dito sa grupong nasa kanan. Well, kaya yan blanco kasi, ibig sabihin yan, kung ano yung nasa taas, yun na rin yung values nito. Kumbaga, ito ay may diet, may exercise, yun yung grupo na ito, may diet, may exercise versus walang diet, walang exercise, malamang malaki talaga yung diferensya niyan. Kasi yung isa, na-maximize niya yung intervention, yung isa walang ginawa para maging physically healthy. So it makes sense no, na malaki yung diferensya nila. Ang kasunod na significant ay ito naman. Okay, less than 0.05. So, ano kaya yan? Hala sir, wala na naman nakalagay na label. So, like what I told you earlier, yung nasa taas niya, ilipat nyo lang. So, ang nasa taas niya kasi ang mas malapit is yung walang exercise. So, walang exercise dito. Tapos, ito ay may diet. So, yung grupong nagda-diet pero hindi nag exercise kahit na wala silang exercise, healthier pa rin naman sila kumpara doon sa wala talagang diet at walang exercise. So, kilala nyo yan sa mga kaibigan nyo, di ba? Kahit hindi ako nag-exercise, at least nagda-diet ako, mas healthy ako doon sa wala talagang ginawa. At ang pinakahuling comparison na significant ay yung nasa pinakahuling row. Ito, madali lang kasi may labels na lahat. So, ano nakalagay? Yung mga taong walang diet pero may exercise ay healthier pa rin compared sa wala nang ng diet, wala pang
exercise, significant at less than 0.001. At alam ko marami kasing estudyante na nahihirapan dito sa post-hoc table na ito, kaya pwede pa tayong gumawa ng isang tutorial kung paano ito itatype sa research paper. Pero ngayon, masaya na ako kung na-gets nyo yung plots na ginawa natin. So ito po yung tinatawag na interaction effect. So ayun po, I hope marami kayong natutunan sa discussion na ito. Feel free to share to your friends, to your teachers, to your colleagues, and feel free to ask questions, and feel free na mag-request kung ano pang gusto nyong matutunan next time. Don't forget to subscribe and like this video. Have a great day. Thank you.